Akong list ng congressmen na contractors. Meron lang akong numero. Kasi nanggaling din sa congressman yung 67 and count. Magandang araw mga kababayan. Sinasabi po ni Ping Lacson na mayroon pong 67 na mga congressman na sila rin po yung contractor sa mga proyekto na kanilang ini-implement sa kanilang bawat probinsya or bawat distrito, no, mga kababayan natin. Kaya ang tawag natin sa kanila dito is contractor. Kongresistang contractor at the same time mga kababayan po natin. At ang matindi pa dito, hindi lang pala sa kanilang mga nasasakupan sila nangungontrata, kundi sa ilang probinsya rin, sa ilang mga distrito na ang kongresista ay kaibigan nila, no? At syempre kasabwat sa mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Naku po, yan ang ating pag-uusapan mga kababayan, at bago ang lahat, huwag kalimutan i-like muna ang video ito. Oy, maraming salamat po sa mga super chatter natin, super sticker members, super thanks natin, yung mga sender natin. Maraming salamat po sa inyong pagsusuporta sa ating munting channel. At hindi lang po actually, no, itong si Ping Lacson ang kumakanta ngayon. Siyempre, kumakanta na yung dating congressman na ngayon ay senador na si Erwin Tulfo, at sinasabi yung kilala niya mismo na 10 congressman ay mga kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno. Aba, mga kababayan po natin, mukhang nagkalaglagan na, no? At nakikita na natin ngayon ang kulay talaga ng politika na walang kaibigan pagdating po sa laglagan. At mukhang isa sa ama ata ni Erwin Tulfo na ilalaglag yung kanyang mga kaibigan, lalo na yung dating may hawak po ng Committee on Appropriation na nasa Bicol. Ako po, malaking kontraktor yon. At yung mga kontraktor na nasa Misamis Occidental na noon ay nilaglag naman ni Senator Marcolita dahil sila na ngayong may-ari ng proyekto, abay sila pa yung mga kontraktor. Shoutout sa mga animal, no, ng Misamis Occidental, mga kababayan po natin. So wag na natin patagalin, pero ang mga ito, no, hindi nila kayang pangalanan kung sino-sino po yung sinasabi nilang congressman na kontraktor. O tingnan natin kung ano pong mapag-usapan nila dito, particularly po sa issue ng corruption. At bago natin i-play ang video, inamin din pala mismo, no, ni Secretary Bunuan ng DPWH na wala daw pong master plan ng drainage system sa buong Kamaynilaan. Naku po mga kababayan natin. Paano nagkaroon ng flood control kung wala palang master plan? So kanya-kanya po silang paggawa. Walang direksyon kung saan patungo o saan ang pinakaminalagusan ng tubig. Ang galing talaga ng Marcos administration. Okay, let's go. Play natin to. But I didn't ask for a list, so I don't have a list. I just want it clarified, Mr. President. Okay. Hindi pa ito sigurado, pero i-advance ko lang information. Binabalidate pa namin na merong naka-indicate sa GAA, I think 2023, GAA, na completed yung proyekto. Tapos? Pinapuntahan ko. Wala naman nagawang construction doon. So, nako, mga kababayan po natin, yung talagang literal na ghost project, no? So, maganda rin ito, no? Minsan, itong si Ping Lacson, okay rin ito minsan, lalo na sa issue ng corruption. Parang maganda po yung kanyang advokasya sa corruption. Kaya nagugustuhan din po natin. Kaso lang minsan, balimbing din ito. Anyway, basta't makikinabang po yung taong bayan, okay? Pabor tayo dyan, mga kababayan natin. And kung mailalabas niya, mapangalanan niya kung sino yung mga kontraktor na ito, congressman na rin, no, na may mga ghost project pa, maganda yan, no? At dapat hindi lang po magtatapos sa isang pagsasalita, pagbubulgar. Dapat ay may makulong, may matanggal na mga kongresista, mga kababayan. Diba? Kasi sayang naman yung pag-i-expose nyo, tapos hindi nyo naman pala parusaan, hindi nyo naman tanggalin. Ano lang yan? Fix the problem, then never mind, no? The mastermind. Pwede yun, mga kababayan natin. Dapat kung accountability, kagaya ng ginawa nila kay BP Sara, dapat daw may accountability, no? Pero wala namang dapat i-account kasi wala namang pagnanakaw, wala namang kontrobersya. Ito yung dapat magkaroon ng accountability. Yung may ninakaw, no? At mayroong mikos-mikos sa mga proyekto. Imagine mo, kongresista ka, kayo may hawak ng proyekto, may katkong ka na, may contractor ka pa. Wow! Ghost talaga. Kung tama itong aming initial findings. Mga siguraduhin mo na yan na tama.
Magkano subject to to? validation. Mga magkano tong budget dito? 190 million, almost 200 190, almost 200. Wow. million. Oo. Ang masama, sa 2025 yata, meron na naman Scrap dalawang items doon. Mm. Parehong lugar. Oo. Tig to 270 yata yun. Saan lugar? So, kung, hindi ko na muna sabi kasi sige. hindi pa nga Surprise. Ang lalaki po, mga kababayan. validated eh. Okay. Kasi nasabi lang ito ng teams kasi nag-tweet ako ng teams kahanap nga nito mga flood control na questionable. Road projects to, So, flood control. Flood control. Baka kaya, yun din siguro yung natuklasan ng Pangulo, kaya sinasabi niya, di ba? Na mga guni-guni. Kung kasama yun, kung kasama yun doon, Oo. edi tama yun, mapapaimbestigahan na. Pero kung hindi napasama yun, Ibigay at niyo yung na mga iba lang. naming ni-research na hindi Oo. napasama rito, ipaparnish ko ng kopya Yun. yung DPWH o yung Office of the President. At kung at malalaman nyo rin kasi Sir, gagawin ko to sa pamamagitan ng either isang privilege speech or sa Yes. budget deliberation or sa committee hearing kasi marami namang fora na pwedeng ilabas Tama. ito kung sakaling Okay. hindi aksyonan to ng Malacanang. Dito po, Yeah, Mr. President, the President announced that he has already received Maganda po, no? Kung pangalanan na ito ni Ping Lacson, wag na pa surprise, mga kababayan natin. a report from the DPWH regarding the anomalous flood control projects for the past 3 years. Do you have any idea how much has been appropriated during the last 3 years for flood management, for the flood management program? of the I country? don't have it offhand now, but that would be readily available first by DPWH, and perhaps the Senate LBRMO office would have that. I was no longer chairman of the Committee on Finance at the time, but it would not only be DPWH, perhaps the NIA would also should submit the reports on irrigation. No, because all flood management program related projects, Mr. President. Yes. I don't have it right now of 23, 24, and 25. But that information would be available with the Senate LBRMO, with the Congress Budget Office, and perhaps during the committee hearings of DPWH, they could answer that appropriately. Well, Of the 5 trillion budget, which went to public works regarding flood control projects. Well, let me answer my question, Mr. President. 280 billion in 2023 GAA, 349 billion under the 2024 GAA, and another 371 billion under the 2025 GAA. Now, ito po yung follow-up na question. Meron po ba kayong naipasok o na-adapt sa amendments para sa flood control sa Antique or any area in the country? Let me state that very clearly. Ang Antique ay may mga lugar na nababaha. I wish I could have the possibility of doing an amendment to help those areas. But you did not. I'm not certain I have because I did not participate actively in the Finance Committee, neither did I join the BICAM. In short, baka hindi po na-adopt yung aking mga amendments. But I would like to state this, sa mga lugar na nabaha ay hindi naman masama ang flood control. Pero dapat ito ay science-based, aral sa engineering at sa siyensya at hindi po ginagawang money-making ng marami. Bigay, pero maliliit na mga flood control projects sa iba't ibang lugar, pero sinabi ninyo yung mga numero. That is under the Senate version, Mr. President? Yes. Only under the Senate version. I don't have the numbers now of... Your reference is the GAA for 2023, yes. 2024. As I said, I don't have the numbers now of 23, 24, I'm more and interested 25. in the insertions made in the Senate, Mr. Oh, President. I would not be at liberty to say that, but perhaps the chair of the Finance Committee then, who received all the amendments, but she's no longer with us now. Go ahead, Mr. President. Yes. So Please, what I'm saying kindly is that... share with us the figures that you just received from the page. Oh, this is engineering district. Yes, yes. What year is this? 2025. Valderrama, Sibalom, and San Remillo. Yes. And there are amendments. Very good. This is for this year's amendments. Yes. In what area, Mr. President? Come from my staff. Yes. How about in other areas? I don't have the other areas, but these are flood mitigation structures protecting public infrastructure. And I Information, I did my some preliminary research work. I fielded some teams to areas that are suspected to have some projects, and I tasked my teams to find out kung ano yung status ng mga projects. And this is subject to validation. One such project had an appropriation of something like 190 million pesos in 2023. When we check with the GAA,
meron naka-indicate na completed. It's just a sitio, very small. Sitio is smaller than a barangay, di ba? So, pinahanap kong pilit, hanapin nyo nga yung flood control project na sa 2023 na sinasabi sa GAA completed. So, hanapin nyo kung anong itsura ng project. When they came back, they reported to me, sir, wala akong project. How would the district engineer and the regional director explain that there was That's a the reason GAA why, provision? of course, as I mentioned, subject to validation. Kasi baka hindi napasadahan yung buong sitio. But if they did, then obviously, this was a ghost project. So mukhang antiki po yung tinutukoy ni Ping Lacson, mga kababayan natin. So abangan lang po natin yan ha. Sige, patuloy natin to. Meron na namang appropriations, I think, in under the 2025 GAA, dalawang items. In the same sitio, hundreds of millions of pesos na naman yung... So, Malaki. what we were suspecting initially, ghost project ng 2023, pwedeng pinondohan para gawa ng project para mabura na yung 2023. But we intend to get to the bottom of this project and find out who, if indeed this was a ghost project, we intend to find out sino yung responsible. And I'm awaiting the report of the President to the public based on the report submitted by the DPWH kung kasama itong natuklasan namin, na-discover namin. That's only one item, Mr. President, but you know, there are tens of billions of pesos worth of flood control projects in that same locality, a bigger area. May we know the name of the province? Suspension, Mr. President. So, suspense daw muna ang province, no? Interesadong malaman po itong si Loren Licarta kasi mukhang may pahangin na kasi itong si Ping Lacson sa pagtatanong pa lang doon sa mga lugar na may mga flood control sa Antique. Mukhang Antique po ito, mga kabayan natin. So anyway, pupuntahan natin yan at abangan natin yan, no, kung sino po ang involved na congressman dito, anong probinsya, no, ang sinasabi ni Ping Lacson na surprise, mga kababayan. So puntahan naman natin, no, itong flood control na sinasabi po ng DPWH na wala po talagang master plan. So paano po nabuo yung mga plano, proyekto sa flood control? Ang ina, kung wala palang master plan, isang malaking panggagago po ito na nangyayari, mga kababayan po natin. Nagsayang po sila ng trilyon na pera para sa pagpapa-implement ng flood control na wala naman palang mga master plan. And dito po sa binulgar ni Ping Lacson, abay mga ghost project pa yung ibang nadatnan po nila. Sige. Inihayag ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na walang drainage master plan sa buong Metro Manila. Ang daming pera na sinayang sa flood control project pero walang master plan. Hindi wow. Ginawa nito ang pahayag sa kauna-unahang briefing ng Department of Public Works and Highways o DPWH kaugnay ng mga proyektong infrastruktura nito, kabilang na ang flood control project sa House Committee on Public Accounts ng 20th Congress. Ayon sa kalihim, mayroong master plan sa 18 pangunahing river basin sa bansa, kabilang na ang Pasig-Marikina River Basins, subalit walang internal drainage para sa National Capital Region o NCR. Kaya naman, grabe, no? Anong utak kaya nang nasa gobyernong ito ngayon, no? Parehong naniniwala ang DPWH at ilang kongresista na napapanahon ng magkaroon ng master plan para sa drainage system ng Metro Manila. Knowing this data, do we have a master plan? Are we following it? Dahil gumagawa tayo taon-taon na budget. If we are not spending it based on the master plan, then we're wasting money. We need to undertake a real to goodness integrated master plan, drainage master plan for Nako po, mga kababayan natin, ang dami-daming perang minaldas dyan, tapos wala palang flood control, plano ng plano. Kaya pala baha yung Maynila, kasi kanya-kanya gawa po yung mga kongresista ng flood control nila, no? Wala naman palang labasan ng tubig, diba? Nababaha. And yung tanong natin nga po, no, baka wala naman silang pinapagawa ng flood control, kaya namang hindi sila interesado dito po sa master plan ng drainage, no? And kunwari, linis-linis lang, patupad-tupad lang sila sa mga drainage, kanal, estero, no? Pero wala naman silang pinagawa na bagong flood control. Tapos sabihin na ni Bongbong Marcos na naanod, na overwhelmed, no? Hindi kinaya sa dami ng tubig. Kapagawa ka ng flood control tapos sa rin, mag-overwhelm lang, baka wala naman talagang pinapagawa. And nakita natin sa investigasyon na ito, no, na
wala parang paglilinis po ng kanilang mga kapalpakan na mga kongresistang ito. At itong si Bunuan, marami po siyang inamin dito po na wala palang master plan. So, yung sinasabing mga kongresista na binigyan ng 800 billion, so dinideny niya rin, pero hindi nila pinapangalanan kung sino po yung sinasabi nilang political vlogger na nag-expose nitong anomalya sa mga flood control na ito. Alam nyo, no, sayang talaga yung pera ng taong bayan na napakalaki, pero walang napupuntahan kasi wala namang plano. So, paano lalabas yung tubig? And daw kung gagawa pa sila ng plano, ilang taon na naman ang kanilang kailangang trabahuin itong plano pa lang, gastos pa lang, no, sa pagpapagawa nitong master plan, nitong drainage na ito, kung wala pala silang plano hanggang ngayon. So, paano ma-implement yung proyekto kung wala kang plano? Ano yun? Tsambahan? Anak ng baka naman. Hayop na mga to. From Manila. I think... So, Mr. Secretary, is it that we are made to understand that currently we are not following any plan? Unfortunately. Kanya-kanyang allocation lang. For Metro Manila, that's correct, Your Honor. Anong gagawin natin? Ipinunto naman ng isang mambabatas na kailangan ding tugunan ang suliranin ng basura sa Metro Manila. Ayon kay Caloocan City Representative Edgar Erice, House Senior Deputy Minority Leader, hindi ang flood control projects ang pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Kapitolyo ng bansa. Hindi flood control. Flood control nga wala nga pong master plan, di ba? Wala pang pinagawang flood control. Tapos sabihin mo hindi yung flood control. Kasi kung sinasabi niya na basura yung dahilan, siyempre magkasama na yon. Kasi walang matapang na pagbabawal sa pagtatapon ng basura. Bakit nung panahon ng administrasyon Duterte, bakit nalinis yung mga drainage canal, yung basura, may disiplina yung tao sa pagtatapon ng basura? Kasi matindi yung penalty na ini-impose. Nagtaka nga po tayo bakit nagiging madumi na naman yung mga estirot canal na noon ay napakalinis sa lahat na lugar. Bakit sila napipresyo na maglinis? Ngayon, tinamad na naman sila. Kasi sa presidente talaga, kung may political will ka, may paninindigan ka, no, at talagang hindi ka kinakatakutan, nire-respeto ka sa bawat sinasabi mo, talagang gagawin ng tao. Ngayon, paano yun? Wala ng respeto, no, yung taong bayan dito sa presidente natin. Yun nga, may akusasyon pa na bangag. So, paano respetuhin? Ito, pinalakpakan pa ng kanyang mga kongresista. Yung mga kongresista naman yung involved sa corruption, parang ginawa nilang kingkoy, no? Yung suna ni Marcos Jr. na pinagbantaan yung mga involved na gumagawa ng corruption dito sa flood control na ito. Di ba? Pinalakpakan ka pa. Due to corruption of local governments, ang estimate po na nakokolekta na basura, 30 to 40% lang. Lahat. So, solusyonan nyo yan. No? Nasa local government, din ang problema. Of course, at sa national government, yung flood control yan. Hindi lang flood control, kundi basura talaga. Magkahalo na rin yan. So, ang disiplina, nasa opisyal ng gobyerno. At hindi mo pwedeng sabihin itong series, hindi niya pwedeng sabihin na hindi flood control yung problema. Problema talagang flood control. Itong solid waste natin na pupunta sa mga creek, sa mga kanal. Dahil nga sa So, magsasalita ka lang. Trabahuin nyo na yan. Bakit nung panahon ni Presidente Duterte? Nalinis yan. Question doon sa mga contracted dredging projects ng DPWH, pinahinto yan. Sino ngayon may problema dyan? Pinahinto. Administrasyon ni Marcos Jr. Pinahinto. Pero hindi dapat ipahinto. Bukod sa punong-puno na ng basura, there are 646 families, informal settlers, living on top and beside of our natural waterways. Yan po yung problema, hindi yung flood control program. Samantala, ano na yan, magkaugat-ugat na yan at magkasama na yan, iisang problema lang po yan, no? Na talagang dapat solusyonan. At itong si Representative Romeo Momo, yung dating taga DPWH, diyan sa kanyang interview sa Ted Pylon, sinabi niya na sinungaling nga po itong si Bunuan kasi mayroon daw pong master plan ng drainage na ginawa po ng World Bank, no? At yun nga, nagtaka siya
bakit hindi alam nitong si Bunuan? So nasaan po yung master plan ng drainage sa buong Maynila, no, na sinasabi niyang wala, pero mayroon daw sabi ng dating DPWH. Baka gusto lang kasi ni Bunuan, mga kababayan po natin, na makakulumbat na naman ng pera. Tandaan natin, sa bawat plano, aksyon o ginagawa ng gobyerno ay may katumbas po yan na pera. Papagawa ka lang ng master plan, ang laking pera dyan. Ang laking kikitain ni Bunuan dyan, mga kababayan po natin. And yung mga involved na mga kongresista, dapat huwag nang patagalin. Pangalanan agad kung sino mga kontraktor na ito. At dapat ipagbawal na ang pamilya ng mga kongresista na humahawak ng construction, no? Ang humahawak ng proyekto ng kongresista na pamilya din nila. Kasi diyan po yung matinding sabuatan sa corruption, no? At yung mga taga DPWH, dapat walang taga DPWH, no, na ano niya, na pamilya niya yung kongresista o pamilya niya yung kontraktor, kasi matinding corruption. At yan po yung matindi na nangyayari ngayon sa ating bansa. At sana magkaroon po ng bayag itong si Erwin Tulfo, no, itong si Ping Lacson, no, napangalanan po nila kung sino yung mga kongresistang ito na sinasabi nilang kontraktor na, kongresista pa, kasabot pa ang DPWH. Okay, yan na po muna yung update natin, mga kababayan, ha. Huwag kalimutan mag-subscribe, no, sa ating social media platform para lagi po kayong updated kung ano man yung ating update dito po sa ating munting channel. Maraming salamat at bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. God bless, mga kababayan.